Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ian Cristeri at shoutout kay Rupino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Umuungol. Biglang, hinimas ni Aaron ang kanyang mga kamao at ang kanyang mga kalamnan ay bumagsak. Sa sumunod na segundo, nag-vibrate ang kanyang mga braso, at ang itim na gintong gas sa kanyang katawan ay pumutok. Ang malakas na aura ay halos nakikita ng hubad na mata at biglang bumitaw mula sa Aaron. Kumalat ito sa lahat ng dako. Ang mga taong kanina ay mahigpit na kinubkob ay parang ligaw na gansa na nakatiklop ang mga pakpak at biglang nakasalubong ng agos. Bigla silang nawalan ng lakas na sumulong sa gitna ng himpapawid, kaya hindi sila umaban o umatras ng diretso at natamba. Ang liwanag ng itim na ginto ay lalong sumabog, at kahit kalahati ng kalangitan ay kinulayan nito. Sa daan-daang mga tao na nalalante sa parehong oras, ito ay tulad ng hindi mabilang na ulan sa ilalim ng mabigat na tela sa isang maulap na araw. Bang! 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 Ang katawan ni Baidaw ay bumagsak sa lupa, na nagdulot ng libu-libong graba at alikabok. Sa harap ng napakalaking liwanag, biglang kinuha ni Aaron ang kanyang mga kamay at nagdala ng isang piraso ng enerhiya. Bigla siyang naging 8 figure. Ginamit ng bawat figure ang magic skill na walang hitsura at direktang umuungal. Kailangan nating malaman na ang 6 harmonies sa mundo ay napakalakas. Noong mga panahong iyon, mayroon lamang isang paraan ng 6 harmonies sa sekta ng nihilismo, na napakalakas na. Sa oras na ito, ginamit ng pamilyang Fang ang congenital 6 harmonies, at natural na tumaas ang kapangyarihan nito. Ang Aaron, na personal na nakaranas ng makapangyarihan, ay dapat tretuhin ng may pag-iingat. Ngunit ang taong ito, na hindi nagtatago o umiwas, ay sinubukang mag-rebound ng direkta gamit ang invisible magic skill. Hindi ito matapang. Kung ang enerhiya ay masyadong malaki at ang wuxiang divine skill ay hindi maaaring kopyahin at maipasa, ang huling resulta ay kapareho ng Aaron na walang protektadong matigas na balikat upang sirain ang langit at ang lupa. Ngunit ang Aaron ay naglakas loob na subukan. Unang-una, ayaw niyang makisali dito. Pangalawa, ang pagkakaroon ng Frost Jade Armor at ang pagbawi ng Immortal Black Armor ay nagbibigay ng Aaron buong lakas ng loob kay Han. Matapang ang mga art expert. Anong ginagawa niya? Ang mga taong kakagising lang mula sa sorpresa ng 100 tao sa isang segundo ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong huminga, kaya nagulat sila sa operasyon ng Aaron at halos tumigil ang kanilang tibok ng puso at paghinga. Ang panonood ng pakikipaglaban ng iba ay maaaring talagang mag-aaksaya ng mga buto ng melon, ngunit ang panonood sa laban ng mga kalakal na ito ay ganap na sayang ang puso. 8 magkakahiwalay na katawan. Hindi ba? Yung tipong, yung sa Juying Pavilion. Baliw. Nababaliw na ba siya? Nakipag-away muna sa pamilya Liu sa Juying Pavilion, at ngayon nakikipaglaban sa pamilya Fang sa mansyon ng City Master. Anong ginagawa niya? Bubugbugin niya lahat ng tao sa ating kaparangan. Sobrang baliw ba siya? Ang pamilyang Fang ay hindi ang pamilyang Liu. Ilang tao na nasa Juying Pavilion sa lalong madaling panahon nakilala ang Aaron at sinabi sa gulat na isa-isa. Ngunit mayroon ding mga tao na hindi pa nakakita ng Aaron doon, na basta na lang nanunuya sa ugali ni Aaron. He's more than crazy. He's obviously crazy to the bone marrow. Congenital Liuhe ang pinakamalakas at pinakamabangis sa lahat ng Liuhe. Ang lalaking ito ay hindi nagtatago at hindi kumikislap. Sa halip, dumiretso siya. Kung hindi nawalan ng malay, may problema siya sa utak. Although this man is really fierce, he always have to pay some price when he's young. It's fundamental to be impulsive and belligerent without knowing the danger. Sa kasamaang palad, bagaman siya ay Ingles, siya ay hindi isang bayani, ngunit siya ay pabigla-bigla at hanggal. Ang kanyang banal na
Kasanayan sa pag-iwan sa kanyang 8 gininto ang figure ay kinaiinggitan ng maraming tao. Ang kaibahan ay may parehong uri ng pag-iisip si Mr. Chai at ang iba pa. Ramdam nila pareho ang lakas at kawalang ingat ng Aaron. Si Ivory ay tumingin kay Aaron sa kalangitan na may nag-aalala ngunit sobrang matigas na mga mata. Alam niyang hinding-hindi niya pababayaan ang sarili niya at hinding-hindi niya pababayaan ang sarili niya. Kaya naman, tatayo siyang buhay dahil siya ay si Aaron Soyan na malumanay at kinakabahang hinawakan ang kamay ni Levzo, isang pares ng mga payat na kamay na parang jade. Sa oras na ito, ang palad ay malamig, at ang isang maliit na mabangong pawis ay lumitaw na sa palad. Kung nag-aalala siya tungkol sa labanan ng pamilya Liu noong nakaraang pagkakataon, ngunit mas interesado siya sa kung gaano kalakas ang tunay na kakayahan ng Aaron, sa pagkakataong ito, nag-aalala lang siya at wala nang inaasahan. Dahil bilang anak ng pamilyang So, alam niya ang kapangyarihan ng congenital six harmonies. Halos kasabay nito, sa pagsabog ng gininto ang liwanag sa kalagitnaan ng hangin, napakaliwanag ng kalangitan na hindi maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Ang gintong liwanag tulad ng Optimus Prime ay direktang bumangga sa Aaron. Boom! Sa isang sandali, ang lupa ay yumanig ng husto, at ang kawalan ay tila nabasag. Ang lahat ay sinaksak ng matinding gininto ang liwanag, kaya halos hindi nila maimulat ang kanilang mga mata. Tinakpan nila ang kanilang mga mata gamit ang kanilang mga kamay at inipit ang kanilang mga ulo sa isang tabi. Gayunpaman, sa prosesong ito, ang mga eksperto tulad ni Fang Biao at Mr. Chai ay nakasimangot ng malalim habang hinaharangan ang gintong liwanag. Ang sitwasyon ay parang, may mali. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Hindi ito basta-bastang pabalat. Bagamat alam ng ilang tao ang lakas at kapangyarihan nitong congenital na liuhe, mas alam nila ito kaysa sa iba dahil alam nila ito. Bagamat mabangis ang six harmonies, ang gayong nakakasilaw na liwanag ay parang pagbagsak ng banal na araw. Ang gininto ang banal na liwanag ng congenital six harmonies ay hindi masyadong malakas na tama. Hindi. Sa pag-iisip nito, umaasa sa kanyang mataas na paglilinang, ang matandang Mr. Chai ay sapilitang tumalikod at biglang tumingin sa gininto ang kalangitan. Namanhid ang buong tao. Kahit na siya ay gumagala sa Jiangho, hindi ko alam kung gaano karaming tagsibol at taglagas, at nakakita ng lahat ng uri ng mga immortal, hindi niya maiwasang maging parang bata sa sandaling ito. Nakuha ni Fang Biao at Liu Tao ang pangalawang pwesto. Pagkatanda ni Chai, napansin din niyang mali ito at tumingin sa hangin, pero nang tingnan niya ito ay natigilan siya. Nakuha ni Soyan, Levzo at iba pa ang pangalawang pwesto, na sinundan ng higit pang iba sa eksena. Sa sulok ng bulwagan ng bato na guho, nagpumigla si Fang Kon na umakyat palabas gamit ang kanyang mga ngipin. Pagtingala niya, kahit nabahiran na ng gintong liwanag ang mukha niya, hindi niya pa rin naitago ang pamumutla sa mukha niya. Siya ay natisod sa lupa, tumingin sa langit, at ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan. Malayo sa disyerto, dahan-daang gumagalaw ang isang maselang flower boat. Sa flower boat, ang puting kurtina ay marahang nanginginig. Sa puting kurtina, isang walang katulad na dilag ang nakahiga sa kama. Sa busog ng bangka, hawak ng isang babaeng nakaitim ang isang hindi maipaliwanag na kahon na gawa sa kahoy sa kanyang kamay. Sa oras na ito, maingat niyang sinulyapan ang mekanismo sa kahon, at pagkatapos ay dahan-daang naglakad papunta sa flower boat. Miss, gumalaw lang yung pointer ng wooden box, bahagyang lumuhad ang babaeng nakaitim at magalang na sabi. Nang marinig ito, bahagyang tumango ang napakarilag na babae, ngunit nanatili pa rin ang kanyang mga mata sa tanawin ng disyerto. Bagaman para sa sino man, ang disyerto ay walang tanawin, siya ay lubhang nag-ambala. Miss, ang malaking paggalaw ng pointer ay nangangahulugan din na mayroong malaking pagbabago sa enerhiya sa Fang Kon, na nagpapakita na ang Aaron ay maaaring, pagsasalita tungkol dito, ang babaeng nakaitim ay hindi nang ahas na magpatuloy. Go on, bulong ng walang katulad na dilag. Chimeng huwag manggahas, ang babaeng nakaitim ay si Chimeng. Malinaw, ang taong nakaupo sa harap niya ay si Miss Lu Jiada, ang unang kagandahan sa mundo, si Lu Roxen. Gayunpaman, nang bumagsak ang boses,
itinaas ni Chimeng ang kanyang mga mata at nakitang biglang binawi ni Lu Roxen ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang sarili. Ang disyerto ay lumuhad sa ibaba, ang aliping babae ay nangangahulugan na ang Aaron ay malamang na nakarating sa lungsod ng disyerto, at kahit na salungat sa pamilya Fang. Narinig ito ni Lu Roxen, at isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang magandang mukha, inaasahan. Sumimangot si Chimeng, hindi ko maintindihan. Pinilit mo si Su Yingxia na pakasalan ang anak ng founder, ngunit bakit kailangan mong hayaang makilala muli ng Aaron si Ivory sa Desert City? Ngayon ay pumasok na ang Aaron sa Desert City, wala kang pakialam. Ang pangit ng sinabi ko. Kung nailigtas ng Aaron si Ivory, lahat ng ginawa mo noon ay walang laman. Dahil doon, kakaibang tumingin si Chimeng kay Lu Roxen at sinundan si Lu Roxen ng napakatagal, ngunit hindi pa rin niya mahulaan kung ano ang iniisip ni Lu Roxen. Lu Roxen ngumiti ng mahina at bahagyang bumangon, Chimeng, huwag tumingin sa ibabaw, at huwag tumingin sa labas. Ang pinakamahalagang bagay ay narito, habang nagsasalita, bahagyang. Inihambing ni Lu Roxen ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, puso, sabi ni Chimeng, malumanay nang umiti si Lu Roxen, kung ang puso ng isang tao ay iba sa nakaraan, natural na maiiba ito, mahalaga bang alisin ito, pagkarinig nito, mas kakaibang tiningnan ni Chimeng si Lu Roxen, hindi niya maintindihan kung anong klaseng ecstasy ang ibinigay ni Lu Roxen kay Ivory at kung bakit siya kumpiyansa, kahit na hindi ko maintindihan, lahat ng detalye. Hindi ba mas maganda kung magbago ang puso ko kapag wala ako, at saka, kung wala si Su Yingxia, ang relasyon natin sa pamilyang Fang, hindi ba walang kabuluhan, hindi pa rin maintindihan ni Chimeng, malumanay nang umiti si Lu Roxen, ngunit hindi siya naiinip gaya ng panaginip ni Chimeng, may narinig ka bang salita? Bahagyang inangat ni Chimeng ang kanyang ulo at kinumpirma na si Lu Roxen ay talagang masaya at ngumiti, pagkatapos ay naglakas loob siyang sumagot ng mahina, hindi ko alam. Ngunit mangyaring sabihin sa akin ng malinaw, Lu dahan-daang naglakad si Roxen sa bintana, dumungaw sa puting kurtina at maluwag na ibinuka ang kanyang bibig. Storytelling channel sa YouTube. Kapag umatake ang mga sundalo, nasa puso ng mga tao ang diskarte, sino ang mas loyal sa kaibigan at aso? Mahinahong sabi ni Lu Roxen. Nang marinig ni Chimeng ang salitang aso, natigilan siya. Hindi ba siya ang aso ni Lu Roxen? Tell me, friends are equal. Maliban na lang kung walang interest relationship, natural na hindi sila loyal gaya ng inferior dogs, because dogs need your food at any time, and natural need to shake their buntot to beg. Tumango si Lu Roxen, ang pamilya Fang ay ambisyoso. Kung kaya nilang duminahin ang disyerto at makikipagkompetensya sa mundo ng mag-isa, gaano ba kahalaga sa kanila ang Miss Ben? Chimeng, ang pinakain na aso ay magiging tamad lamang, ngunit ang isang gutom na aso ay magiging mahirap, mabangis at masama. Naiintindihan mo ba? Bahagyang napangiti si Lu Roxen, at ang buong tao ay hindi napigil ang makaramdam ng kaunting pagmamalaki. Naiintindihan ng alipin, iniyuko niya ang kanyang ulo, halos alam na ni Chimeng ang tunay na iniisip ni Lu Roxen, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kilabot sa maingat at masamang plano ng babae. Sa madaling salita, ang trabaho ni Ivory na regalo, ito ay parang bambang ibinigay ni Lu Roxen sa pamilya Fang. Hindi nakakagulat na ang Aaron ay nakikipaglaban sa kabilang panig, ngunit si Lu Roxen ay hindi nagpanik at pumayag pa nga sa ganitong estado. Sa katunayan, isa lamang itong sitwasyong itinakda ni Lu Roxen mula simula hanggang wakas. Kung nabigo ang Aaron na mahanap ang mundo ng disyerto at makilala si Ivory, ito ang orihinal na plano. Ngunit kung siya ay makatagpo at masira ang isang salungatan, ito ay para sa pamilya Fang sa madaling salita, hindi lamang ang Aaron ang may galit na agawin ang kanyang asawa at maaaring manipulahin ni Lu Roxen, ngunit higit sa lahat, bagaman ang kinabukasan ng pamilyang Fang ay wala na, ang kanilang ambisyon ay naipit na sa pagpapalawak. Sa kasong ito, magiging mas madali para kay Lu Roxen na makahuli ng 7 pulgada sa panahong iyon. Pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Ang tanging variable ay ang Aaron ang matatalo, o si Ivory at Aaron ay muling magsasama at lilipad na magkasama mula noon ngunit ang una, kahit ngayon si Chimeng, ay hindi nag-iisip na ang Aaron ay matatalo, habang ang huli, si Lu Roxen, ay tila medyo may tiwala kay Ivory, kaya hindi ito nagkakamali. Ngayong naiintindihan ko na ito,
Naiisip ko ang pangunahing dahilan kung bakit laging nahuhuli si Miss Fang sa pagdalo sa kasal ng pamilya Fang. Nakaupo lang sa bundok na nanonood ng laban ng tigre. Gao Ming, malapit na ba tayo sa disyerto? Sinabi ni Lu Roxen, kalahating araw pa ang paglalakbay. Gayunpaman, kapag ang araw ay nasa langit, maaari kang magpahinga muna. Alam ni Chimeng ang pangkalahatang kahulugan ni Lu Roxen at natututo siya ng maraming karunungan sa oras na ito. Nang marinig ito, ang mukha ni Lu Roxen ay nagpakita ng isang mahinang ngiti. Chimeng, mas matalino ka, mabuti pang mag-train ng aso si Miss. Pagkatapos nito, tumingin si Chimeng kay Lu Roxen at ibinuka ang kanyang bibig. Wang. Mas nasiyahan si Lu Roxen. Bumalik siya sa kanyang kama at naglabas ng isang sachet, It's Jade Clear Peel. Dahil hindi mo na kailangan magbantay, pwede ka nang bumaba sa cabin para mag-practice. Mabilis na kinuha ni Chimeng ang sachet at tumango. Puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Salamat, Miss. Bahagyang tumango si Lu Roxen, tumingin kay Chimeng na nagretiro pagkatapos ng pagsaludo. Marahang itinaas ang kanyang mga mata at tumingin sa disyerto na araw sa labas ng kanyang katawan. Sa oras na ito ay halos kasing liwanag ng kanyang sariling kalooban. Sa oras na ito, ang disyerto na lungsod ay parang isang Diyos na Buddha, at ang gintong liwanag ay kumalat sa buong lungsod. Para sa isang panahon, ito ay tulad ng isang gininto ang lungsod, sa gitna ng hangin, nagtipon ng gininto ang liwanag, at ang pagsabog na liwanag ay halos mahirap tingnan ng diretso. Para itong araw na nakasabit doon, sa gininto ang liwanag, sinulyapan ni Aaron ang walang kamatayang Shenkei, na ang kulay ay nagbago dahil sa pinsala, at ang buong tao ay nagpakita ng isang mabangis na ngiti. Ang divine skill ng Wakshang ay talagang mahirap labanan ng Six Harmony skill. Gayunpaman, ang malambot at matigas na kombinasyon ng immortal na Shenkei at Frost Jade Armor ay hindi nagtaksil sa tiwala ng Aaron. Kapag ang Six Harmony skill ay nilalabanan, ang Wakshang divine skill ay maaaring mawala. Ito ang simula ng bangungot ng pamilya Fang na lamunin at kopyahin. Sa pangunahing bulwagan, hindi mabilang na mga tao ang labis na nagulat sa eksenang ito, maging ang maraming tao ay nagsimulang manginig ng palihim, ngunit ang kanilang malalambot na mga paa ay naging dahilan upang hindi sila makatakas. Kinailangan nilang tumingin sa langit ng may kamangmangan at humingi ng proteksyon sa Diyos. Si Fang Biao at Liu Tao, ang dalawang figuren, ay mas natakot sa oras na ito, at ang kakaibang poison powder ay hindi epektibo. Ngayon, nanginginig lang ang kamay, at ang malaking gintong liwanag sa kamay ay agad na gumalaw ng tuluyan. Habang bahagyang gumagalaw ang araw, ang hangin ay nanginginig ng husto, at ang gintong liwanag ay sumabog. Boom! Ang gintong liwanag ay tumatama, at ang kawalan ay nasira. Sa momentum ng pagsira sa langit at lupa, siya ay nagmula sa itaas hanggang sa ibaba. Kahit sa lupa, kahit nagsimula pa lang ang gininto ang liwanag, lahat ng tao sa lupa ay nararamdaman na ang buong tao ay may napakalaking bundok. Habang bumubuhos ang malamig na pawis sa kanilang mga noo, pilit silang nagpupumiglas at walang kamalay-malay na iniunat ang kanilang mga kamay upang harangin ito, bagamat napakalinaw nila na ang kanilang tinatawag na panangga ay walang epekto sa ilalim ng gintong liwanag. Boom! Sumabog ang hangin at naapektuhan ang buong lupa. Hindi ko napigil ang buhatin ito bigla. Lahat ay naghihintay ng kamatayan. Lalo na ang matandang Chai, ayaw niya. Kung ayaw ng pamilya Fang at Leon na masaktan ang Ice God, bakit? Kung siya ay namatay, ayos lang, ngunit kung siya ay mapalad na mabuhay, hindi niya ipagtatanggol ang kanyang mga asong nahihiya. Ngunit halos nang magkaroon siya ng ideyang ito, bigla siyang napakunot ng noo, dahil hindi dumating ang pagsabog kaagad pagkatapos ng lindol. Nang iangat niya ang kanyang mga mata at muling tumingin sa langit, nakakamangha. Ang buong kalangitan ay ganap na ginintoang, tulad ng isang gintong karagatan, na kumakalat ng milyon-milyong milya mula sa langit ng disyerto na lungsod. Ang napakarilag na bahagi, kahit na habang buhay, ay hindi walang kabuluhan. Siya, hindi niya tayo pinatay. Bamulong si Mr. Chai, bahagyang bamantong hininga, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa Aaron, na nakabitin sa hangin na parang isang Diyos na Buddha. Pagkatapos ay dahan-daang bumangon sina Fang Biao at Liu Tao, at dahan-daang bumangon sina Soyan at Leivzo. Lahat ay bumangon at bumulong-bulong sa Aaron. Sa ilang sandali, lahat sila ay natigilan sa orihinal na field, at nakalimutan pa nilang huminga.
Tanging si Ivory lamang ang nakatayo doon na walang laman mula simula hanggang wakas. Sa pagtingin sa mga tao sa kanyang puso, unti-unti siyang lumuha at ngumiti. Hindi kapani-pani walang hinawakan ni Fangkon at hinayla ang kanyang buhok. Paano ito posible? Paano ito posible? Ang pulbos ng Kijo, salamin ng Liuhei, lahat ng detalyadong pagsasaayos ay nauwi sa wala sa oras na ito. Patayin mo siya, patayin mo ako. Halika, halika na. Naghisteryosong umungol si Fangkon. Ayaw niyang tanggapin ang malupit na katotohanan. Narinig ng mga bantay sa lupa ang dagandong ni Fangkon nang sila ay nataranta. Isa-isa silang nabuhayan. Bagamat natatakot sila, bilang mga gwardya, naglakas loob pa rin silang mag-regroup. Halos kasabay nito, hindi makaupo si Fang Biao. Biglang lumipad palabas ang buong lalaki at dir-diretsyong hinaranggan ang mga gwardya sa ere. Galit niyang sigaw, ito ang Diyos na yelo sa disyerto. Kung sino man ang maglakas loob na ilipat siya ay kaaway ng pamilya nating Fang, halos sabay-sabay na ikan-away ni Liu Tao ang kanyang kamay, at daan-daang tagasunod ng pamilya Liu ang agad na pinalibutan ang mga sundalo mula sa likuran. Galit na sigaw ni Liu Tao, nagbago ang mahabang kutsilyo sa kamay at hinawakan sa palad, kaaway din ito ng pamilya ko Liu, boom. Isang katawan ang biglang lumipad at tumira sa ulo ng lahat. Malamig siyang uminom, kung gusto mong ilipat ang Diyos ng yelo, tapakan mo muna ang katawan ng aking upuan, pagkababa ng boses, berde at makapangyarihan ang katawan ni Chairong. Nang makitang lumipat ang pamilya Fang, lumipat ang pamilya Liu at lumipat ang matandang Mr. Chai, nabigla ang mga tao sa bulwagan. Nang magmuni-muni sila, mas natulala ang barkada. Ice God. Ano? Iyon. Iyan ang Diyos ng Yelo. Ang lalaking iyon ay ang Ice God ng ating disyerto. Nagulat ang lahat. Paano nila naisip na ang dominanteng binata na ito sa harapan nila ay magiging Diyos ng Yelo ng mundo ng disyerto? Sa oras na ito, si Fangkon ay may katangahang nanatili sa pwesto. Kung ang nakapalibot na mga platapormang bato ay sapat na dinurog, ngayon ang kanyang puso ay mas miserable. Paano? Paano ito posible? Paano ito posible? Isa lang siyang taga Central Plains, basura at basura lang na may berdeng sombrero. Bakit bigla siyang tumalon sa ulo niya? Oh, Ice God. Sa oras na ito, sa wakas ay nagkaroon ng refleksyon si Ivory, at ang kanyang katawan ay natigilan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!